brief explanation, Mr. President. Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa si dating Senador Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin, humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita akong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President.